Hello po. Ngayon po ay Atrisi. Atrisi po ng Mayo, May 13, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:34 ng umaga. 6:34 ng umaga, Lunes. Ah, may pasok at medyo makulimlim. Ah, Nais ko lang kagabi kasi nanood ako nung hearing, yung PDEA Leak hearing number 3 at naging katatawanan. Opo, naging katatawanan na lang. Pero ang mahalaga dito ay yan nga, booking na si Bato. Kaya nga ang title ko ngayon ay PDEA Leak hearing number 3, booking na si Bato. Ayan po ano. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Hindi ko nabibigyan ng emphasis yung iba dahil baga sa ibang araw na lang, ano? Ang tatalakayin ko na lang ay bakit sinasabi ko na nabuko na ito si Bato. Opo. Wala na siyang masabi eh. Opo. Lalo na nung nagsalita po yung attorney ng PDEA. Napakagaling. Opo. Hindi niya mabali, hindi niya parang tinatakot niya pero hindi eh. Opo. Kasi desisyon yun ng ng buong PDEA eh. Nag-meeting ang buong PDEA at yun ang napag-usapan nila. Kaya hindi niya pwedeng baliin yung dinidiscuss nung attorney. At yun ang pinakahuli na masasabi ko na pako na nagkuwang kay Bato, parang pako na inilagay doon sa kupin. Opo, yung hindi ba kung may bangkay, hindi ba ilalagay na sa ataol. Yung mga sinauna ay yung ataol ginagawa lang yan sa probinsya eh. Opo, bumibili na ng plywood eh. Parang yun ang pako na pinakahuling pako na nagsara nung ataol, nung kupin ng bangkay. Ayan po ang nakita ko doon sa hindi niya mabali, hindi niya mapasubalian yung sinasabi nung attorney, nung PDEA. Batang-bata pa pero talagang pinaliwanag niya. At saka yung hindi ko na tinatanda ng pangalan nila eh. Yung kausap daw sa telepono, ang kulay ng damit niya ay parang red na red na parang rosas. Yan po, parang rosas yung kulay ng damit niya. Ay inamin niya na hindi totoo yung sinabi niya eh doon sa kausap niya sa telepono na naandun sa bahay ni Morales. Parang pinapasakay lang daw niya. Ay bakit ganun? Di ba? Doon lang dapat tinigil na yung yung hearing eh. Pumunta yung tao doon sa bahay ni Morales at kinausap yung isang tao naman na malayo na andun sa telepono, kinausap tapos nagsasabi na yun nga mag-ingat at yun nga yung parang papatayin si Morales ay hindi raw totoo yun, sabi niya gawa-gawa lang na yun. Ay dapat dapat tinigil na yun. Doon na ako natatawa eh.
Hindi ba? Oh. Ang sabi niya ay gawa-gawa lang niya yun. Yung may binanggit siya na lam na kuan ata daw si First Lady na gustong ipatumba si Morales. Oh, ay gawa-gawa lang pala niya yun para siya ay mapansin at maimbitahan sa naku po, maimbitahan dyan sa bugos ng hearing na yan. Ayan po, di ba? Yan ang i-discuss ko ngayon. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga subscriber po at nais kong magpasalamat sa kanila. Salamat po sa inyong lahat Ito po yung batch number 1, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Skrapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Balikat Culio, Querty Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Doco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Mirchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Aman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dogarte, Robin Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay nagiging inspirado na mag-vlog tuwing umaga po from 6:30 to 7 o'clock. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po na ating suportahan at panoorin po ito po sila si Michael Apasimli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa totoo lang to, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Mary, Roy Japantor, Divina Apostol, CG Picchay, Kapihan ni Art at Ago, Dem Diyos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Waldi Carbonell. Ugaliin po natin na manood sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko na yung sinasabi po nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang topic ko po ngayon ay itong PDEA leak hearing number 3, booking na si Bato. Ayan po ang topic ko ngayon. At yan ang i-discuss ko. Pinagpuyatan ko po yan. Mahigit ng alas 12 ng gabi. Kagabi, hindi pa ako natutulog. Pinagtiyagaan ko talaga na panoorin. Kahit na busit na talaga ako dyan kay Bato. Opo. Bakit pinipilit niya na yung kwan ay
yung papilis ay original, sabi niya. Bakit pinipilit niya? Yun ang nakakainis eh. Ay dapat ang sinasabi lang niya, yung butas original yun. Pero hindi niya mapatunayan yan kung saan ginanap yung butas o saan binutasan yan. Dahil Xerox lang yan eh. Tapos sasabihin niya, authentic daw yung papel. Oh, nakakabwisit. Opo, gusto ko na nga sanang patayin, pero ay para may ma-vlog ako ngayon ay pinagtiyagaan ko. Opo. At doon nga, yung sa attorney ng PDEA, yun ang magaling. Yun talaga. Dahil talagang sinasabi niya, walang ganyang dokumento sa PDEA. Pinapahanap nila, walang ganyang dokumento. Walang ganyang kaganapan sa PDEA. Walang nakarecord. Tinanong niya yung mga tao na 8 ata o 7 yun na tao na inaakala nila na naka-assign doon nung mga araw na yan. Wala silang matandaan na ganung pangyayari. Ay, papaano pa ipipilit nito ni Morales at saka ni Bato na yun, original yun o totoo yun? Hindi ba? Sinasabi na nga ng mga ahinti nung mga panahon na yan na wala kaming natatandaan na ganyang pangyayari. Walang ganyang dokumento, hinanap na yan, wala. Ngayon, hanggang sa bandang huli, luminaw na po ng luminaw na ang pakiwari na kasi nakialam na si Chis Escudero po eh. Ay malamang yang kanya ay yan ay pinilapan lang ni Morales yung form na yan at inuwi niya sa bahay. Pwede naman nangyayari yan. Pero hindi naka-record kasi nga walang serial number o walang control number eh. At noong mga panahon na yan, yung 2 araw na yan ay naka-record doon ang control number nila. Wala namang bakante, hindi ba? O yung 3 araw na yan, wala eh. Kaya nga, ang depensa na lang ni Morales, sir, naiintindihan ko sir ang kanilang kalagayan, sabi niya. Naiintindihan ko po, sabi niya. Mawawalan sila ng trabaho. Ay bakit yun ang Bakit yun ang pag-usapan natin? Ang pinag-usapan po natin ay mga dokumento. Hindi yung pananaw mo o hindi yung pananaw ni Morales. Hindi Ayun ang pananaw niya, opinion niya na. Ay, wala yun kasi naiintindihan daw niya ang katayuan o ang kalagayan o saan nang gagaling itong mga PDEA na ito. Delikado raw ang trabaho nila. Ay, bakit yun ang pag-usapan? Hindi ba? Dinadala ni Morales sa ganun kasi nga wala siyang maipalad na testigo eh. Katulad nga ng sinabi ko kahapon, kailangan ni Morales ang 2 testigo at least doon sa PDEA mismo na nakita na piniprepara niya yung bagay na yan. On the testimony of 2 or 3 witnesses, a man can be put to death. But no man shall be put to death with the testimony of only 1 witness. Ayan po ang nakasulat. Kailangan ni Morales ang 2 witness at least na nakita siya na ginagawa niya yung dokumento na yan. Senator Bato, kailangan ganun yan. Ay wala siyang at sabi niya hindi raw niyang maalala. Hindi ba? Hindi niya maalala kung sino yung mga tao dun sa harapan niya. Samantalang nung sinabi niya ng una, pag tumipa ako, sabi niya ay ibig sabihin, pag sumulat ako, sabi niya, ng ganong report, sabi niya, usually, sabi niya, normally, ang ginagawa kong testigo, yung kaharap niya na tao. Sila ang sinusulat kong pangalan, sabi niya, mga pangalan nila. Ay wala naman. Hindi ba? Adi niluloko lang niya ang tao, hindi ba?
Niloloko lang niya ang tao at yun po ang naipaliwanag ng attorney. Opo, maliwanag po. Kaya nga ito si Bato, wala nang masabi nung bandang huli eh. Wala na eh. Oh. At balikan po natin yung CCTV camera doon sa bahay ni Morales. Ay nung napakinggan ko yung mga sinasabi nila ay actually ilang bisis kong pinakinggan yan pero hindi ko nga makuha eh kasi nga mahina yung audio. Mahina eh. Hindi ko maintindihan. Pero nung tinatalakay nila kung ano ang napag-usapan, ay walang kwenta. Opo. At lalo na, nung inamin nung tao na nakarusas, na siya pala yung kausap dun sa kabilang telepono. Siya po ang tao na kausap, na nagsalita, na parang binabantaan ang buhay ni Kwan o may balak na patayin si Morales ng mga kampo ng mga Marcos. Yun ang sinasabi niya doon sa telepono. Pero hindi ko naman nahagip yun. Hindi ka maintindihan eh. Yung audio eh. Oh. Mahina talaga. Oh. Kaya nga doon sa Senate hearing, lakasan mo nga kanyang audio. Lakasan ang audio. Hindi rin marinig talaga eh. Oh. Pero isinulat doon sa yung audio, isinulat pala nung pamangkin niya ni Morales. Isinulat yung kung ano yung sinasabi. Ay doon pa lang eh, bakit sila magsusulat no? Hindi ba? Doon pa lang eh. Pero yun na nga, inamin nung tao na gusto lang niyang magpapansin. Gusto lang niyang maimbitahan sa Senado para maipakita raw yung mga picture o yung mga dokumento niya. Tingnan nyo yan. Hindi ba? Pinapahaba. Ay mabuti na lang at hindi pinaburan. Hindi ba? Kasi inamin na niya na niluluko lang niya yung kausap niya sa telepono eh. Na naandun sa bahay ni Morales. Hindi ba? At saka bakit ganun ang Bakit ganun ang mga style nila? Kunyari pupunta sa bahay, mag-uusap, tapos may tatawagan na tao. Hindi ba? Ay kalukuhan po yan. Kalukuhan yan. Kulang po ang tao na involved. Dapat may 4 na tao doon sa bahay ni Morales. Dapat ganun. May 4 na tao. Ay dadalawa lang sila. Ay paano yan? Tapos yung kausap nila ay naandun pa sa kabilang telepono. Paano yan? Katulad lang nung una, nung nabuking naman ito si Morales, nung sabi niya, ay sasabihin ko na ba? Sabi niya, sasabihin ko na ba? Tanungin muna natin siya, yung boss niya, yung si former boss niya, na si Francia, na ang sinabi daw sa kanya ni Francia ay, i-deny ko yan. Ay hindi pala sa kanya sinabi. Ang sinabihan pala, yung asawa ni Curioso. Yung asawa, nag-uusap pala si Francia at saka si Curioso. Ang sabi ni Francia ay i-deny ko yan. Na narinig naman ni Morales sa telepono. Akala niya ay siya daw ang kausap. Ay bakit ganun? Ay ang kausap ni Morales ay si Curioso. Ang nag-uusap naman doon sa opisina ng PDEA dahil inaanak pala nila sa kasal yan, yung asawa ni Curioso na babae at saka si Francia. Ang sabi ni Francia ay i-deny ko yan. Ay pero po, ang salitang i-deny, depende yan kung anong pinag-usapan nyo eh. Depende po yan. May nakikidaan sa'yo o may humihingi sa'yo ng pabor, pwede mong sabihin na i-deny ko yan. Hindi naman sinabi na magsisinungaling ako. Hindi naman sinabi na ganun eh. I-deny ko yan. Pwede rin niyang sabihin na i-deny ko yan dahil wala namang ganyang pangyayari. Hindi ba? Nabuko doon si
Morales na sinungaling talaga. Ang sabi niya, ang kausap niya ay si Pransya. Hindi ba? Kaya nga puro kalukuhan lang yan nangyayari dyan sa hearing eh. Yun lang po dalawa na yan muna Yun lang po muna at dadako na ako dito ngayon dito sa Bible verse natin. Kasi nga pinipilit ko na ano man ang i-discuss ko dito ay iuugnay ko ang salita po ng Diyos o ang Biblia. Romans 1:18 po For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. Ayan po. Or who suppress the truth in wickedness. Ayan po. Ano po nakasulat dito? The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Mayroon po kabayaran yan. May wrath ang God yung galit ng Panginoon. Marireveal po yan. Sigurado po yan kasi nakasulat is revealed from heaven against all unrighteousness and ungodliness of man. Ayan po, hindi ba? May nakalaan po yan na kabayaran o yung wrath of God, marireceive po nila. Ayan po, ano ba yung ginagawa nila? Who suppress the truth? Ayan po hindi ba? Ibig sabihin, nagsisinungaling sila o nilalakad nila ang kasinungalingan. Hindi ba? Who suppress the truth in unrighteousness. Ayan po. Maliwanag po yan, hindi ba? Kaya nga, pinili ko ito Yang verse na yan. Ngayon, Ephesians 5:6. Let no one deceive you with empty words. For because of such things, the wrath of God is coming on the sons of disobedience. Ayan po. Huwag po tayong palinlang dyan sa mga empty words na yan. Hindi ba? Katulad yan, sinasabi po ni Morales na siya ang nagprepara niyan. Tapos inatatakot sa kanyang buhay. Hindi ba? Yun ang sinasabi niya ngayon ay bakit ka ang tanong ko po sa inyo, kayo mismo ang magsagot, bakit siya matatakot sa buhay niya? 12 years na yan. Hindi ba? At hindi naman pala yan naimbestigahan. At walang record na ganyan sa PDEA. At wala din siya maituro kung sino ang kasama niya na nagprepara niyan. Wala. Kaya dapat yan ang sabihin niya doon kay Maharlika. Maharlika. Ako ang gumawa niyan. Pero hindi natuloy yan. Huwag mong ilabas yan. At kung ilabas mo man yan, hindi ako maninindigan dyan. Kasi nga walang budget dyan. Hindi na-budgetan dyan. Hindi na-consumit yan. Hindi na-verify o hindi trinabaho ng PDEA yan. Ano bang tawag doon? Doon sa inimbestigahan nila? Ay bakit siya matatakot sa kanyang buhay? Ayan po gawa-gawa lang niya po yan. Yang natatakot siya sa kanyang buhay. Empty words nga At ako po, pinag-aralan ko po yan Noong 2012 po, senador po yan si Bongbong Marcos. Imposible na pupunta sa isang apartment yan at maghihitit. Senador siya. Hindi ba? Ay lalo na yan ay bakit siya pupunta sa isang apartment? Hindi ba?
para maghitit ay senador po siya. Hindi ba? Imposible. Imposible po yan. Hindi ba? Oh, kilalang kilala siya na tao, senador ka, pupunta ka doon sa isang apartment o sa isang unit na apartment, ay makikita ka Hindi ba? Kaya nga hindi ako naniniwala Ngayon siguro kung siya ay estudyante lang, baka pwede pa. O may barkada siya. Pero senador, malabo po yan. Ngayon, dapat ang sinabi niya ay hindi ako haharap dyan o hindi ko haharapin yan, Maharlika. Bahala ka dyan. O, kung saan mo kinuha yan, ay bahala ka. O, ay ito naman si Bato, bakit ang sasabihin niya ay authentic yan? O, sinabi ko na nga kahapon, nung pinakitaan ako ng boss ko ng mga litrato, tinanong niya ako, sa atin ba itong mga piyesa na ito? O itong mga components na ito? O itong kwan na ito? Finished product na ito? Sir, sabi ko, hindi sir. Right away, nakita ko, ay sa kulay pa lang iba na Sa kulay pa lang Kasi ako ang kwan yung mga aluminum kasi pinapakilm film namin yan. Kiln film. Ang kulay ko talaga gold. Gold talaga ang kulay ko. Ngayon, yung pisa na nakita ko ay parang gold pero may berde. Hindi sir, sabi ko, hindi sa atin yan. Ako nagpapakilm film. Pag hindi na perfect yung kulay, ay nire-reject ko yan. Sasabihin ko dun sa nagkukulay, yung kiln film nga kiln film, kulang pa. Ayan, aayusin nila na talagang magiging gold. Ganun po yan. Alam ko yung pisa ko. Kaya nung tinanong ako nung boss ko, sa atin ba yan? Hindi sir, sabi ko. Sigurado mo kanya kasi ididemanda ko yung kina-counterfeit kasi nila yung pisa namin Opo. Ganun yan. Ngayon ito si Bato, paano mong masasabi ngayon, ang tanong ko kay Bato, paano masasabi yan na authentic yan? Una-una, Xerox lang yung hawak mo Hindi ba? Ano pa ang pinagbasihan mo? May alam ka ba doon sa original? Nakatulad ko, alam ko yung mga pisa ko. At hindi pa yan. Dinala ko yung litrato, sabi ko doon kay boss ko, dalhin ko lang sir doon sa baba, sabi ko. Ipapakita ko doon sa dalawang assembler natin kung yan ay pisa natin. Ay ganun din ang sabi nila, hindi, sabi nila. Kilala nila yan ang problema mo ngayong Bato. Bakit pinangatawanan mo na original yan o dahil lang sa butas ng puncher ay sasabihin mo na authentic yan. Kahit saan po pwedeng butasan yan. Kahit na saan. At yun nga ang sabi ko sa iyo kahapon, patunayan mo na yung butas na yan ay ginanap o dun naganap sa PDEA office. Yun lang ang pwede mong kwan dyan. Ay hindi Hindi mo naman kayang patunayan dyan kasi ang puncher ay kahit saan pwede mong bilihin yan Hindi ba? Lalo na ngayon, ang dami ng puncher, hindi ba? Hindi katulad nung namin, ay binibleed namin yan. Yang folder at saka nung high school ako, pag nagsusubmit kami ng project na nasa folder, binibleed lang namin yan. Kasi nga walang puncher. Binubutasan namin ng bleed. Ganun po yan. Kaya kung alam mo na blinid mo lang yan, pag makita mo ulit, alam mo na ikaw ang gumawa niyan. Ganun po yan. Ay hindi mo naman ginawa yan Hindi naman ikaw ang nagpuncher Hindi ba? Ganun po yan. Let no one deceive you with empty words. For because of such things, the wrath of God. Ayan may wrath of God nga Kung naniniwala ka sa sa empty word hindi ba? Is coming unto the sons of disobedience. Ayan po. 1 Thessalonians 5:20 hanggang 22. Do not treat
prophecies with contempt. But taste all things, ayan nga taste all things, hold fast to what is good, abstain from every form of evil. Ayan po, evil po yan. Yan si Morales, yan po ang gawain niya. Yan ang gawain niya. Ngayon nga, wala na siyang masabi Wari pwedeng sasabihin niya na naiintindihan ko po ang katayuan nila. Ay bakit niya sasabihin yun? Ebidensya po ang kwan natin dito. Ebidensya. At mga witnesses. Sino ang witness mo nung ginawa mo yan? Ipakita mo. Para maniwala ang mga tao na may ganyan. Ay ang sabi na nga ng iba baka doon niya ginawa sa bahay yan o inuwi niya yan sa bahay kasi nga hindi na i-record sa PDEA office inuwi niya yan at nakalkal niya siguro ay mayroon palang ganon. Pero in doubt pa rin ako In doubt pa rin ako. Opo, kasi nga senador bakit pupunta ka sa apartment nang may apartment? At saka po yan, common sense lang po, lahat ng tao kilala si Maricel. Lahat ng tao kilala si Bongbong noong mga panahon na yan. Ay ako, pan din ako ni Kwan tagahanga din ako ni Maricel Soriano isa yan sa artista na hinahangaan ko. Ay, bakit hindi alam ng PDEA agent na minsan sa isang araw ay nakasuhan si Maricel at saka si Bongbong? Ay kilala nila yan, hindi ba? Pagpipistahan yan hindi ba? Doon na lang hindi ba? Ay yan nga, fabricated lang po yan. At yan ang nakikita natin ngayon kay Bato, kaya nabubuko na po siya. Ayan po, kaya yan ang title ko, PDEA leak hearing number 3, booking na si Bato. Sige po, at sa aking pong bago ako mag-umpisa ay nananalangin po ako sa Panginoon na sana lahat ng nakikinig ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos na hindi nagbabago o hindi pa bago-bago. Opo. At muli ay isang magandang umaga po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.